Utang ng Pilipinas umabot na sa 18.55 trillion pesos. Ayon po sa ulat ng Bureau of the Treasury, umakyat na sa 18.55 trillion ang kabuuang utang ng Pilipinas noong Mayo dahil sa pagtaas ng domestic debt po na nasa 12.50 trillion pesos at external na umabot po sa 6.5 trillion pesos. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat mabalisa dahil ang tunay na supply natin ay galing sa Panginoon. Let's read Philippians chapter 4 verse 19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Kapag nakikita natin ang mga ganitong balita, normal lang po na makaramdam tayo ng bigat o kaba para sa kinabukasan natin. Kung iisipin mo ang ganyang kalaking halaga, ay parang bawat isa po, bawat Pilipino ay may pasan nito. Kaya naman po marami ang nag-aalala sa taas ng bilihin at buwis. Madalas kasi po nakatutok ang paningin natin sa mga numero at sa takbo ng ekonomiya ng mundo. Pero para po sa ating mga mananampalataya, mayroong napakagandang katotohanan na dapat nating tandaan araw-araw. Ang ating buhay, ang ating pamilya at ang ating kabuhayan ay hindi nakadepende sa pananalapi ng bansa. Kahit pa lumaki ang utang ng Pilipinas, ang pinagmumula ng ating mga pangangailangan ay hindi gobyerno, kundi ang Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay at siya po ang ating takbuhan. Sa Biblia, matututunan po natin na kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, ang iyong buhay ay nasa ilalim ng kanyang kaharian. Ibig sabihin nito, ang supply mo ay nanggagaling sa isang bukal na hindi kailanman natutuyo. God's economy is completely different from the world's economy. Habang ang sistema po ng mundo ay nakakaranas ng matinding kakulangan, ang kaharian naman po ng Diyos ay palaging may sapat at umaapaw na pagpapala para sa kanyang mga anak. Kung bubuksan po natin ang Biblia, may mga panahon sa kasaysayan kung saan nagkaroon po ng malalang tagtuyot. Ngunit ang mga taong tapat sa Diyos ay laging inaalagaan sa mga kamangha-manghang paraan. May mga propeta na pinadalhan ng mga ibon para dalhan ng pagkain at may mga pamilya na hindi naubusan ng harina at langis kahit tuyong-tuyo na po ang paligid. Ang Diyos na gumagawa ng mga himalang iyon, ang siya ring Diyos na nagbabantay sa atin ngayon. He is the same God who provides yesterday, today, and forever. Ang totoong proteksyon natin sa gitna ng krisis ay ang kanyang presensya at ang kanyang mga tapat na pangako. Kapag pinili mong mamuhay sa pananampalataya, tinatanggal mo ang iyong paningin sa mga naglalakihang utang ng bansa at ibinabalik mo ang iyong focus sa kadakilaan ng Panginoon. Hindi ka maaapektuhan ng negatibong sitwasyon sa paligid dahil ang iyong sambahayan ay nakapaloob sa banal na pangangalaga. Kung paano pong ang mga anak ng Israel ay ligtas at may pagkain sa gitna ng disyerto, ganyan din po ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Kaya naman po sa halip na matakot tayo tuwing makakabasa ng balita patungkol sa trilyong-trilyong utang, gawin natin itong pagkakataon para lalong patatagin ang ating pananalig. Huwag po nating hahayaan na ang takbo ng sanlibutan ang magdikta ng ating kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa katiyakan na ang ating Panginoon sa langit ang nagmamayari ng lahat ng kayamanan sa mundong ito. We are fully covered by His grace and supernatural provision. Patuloy po nating ipahayag ang katotohanan ito sa ating pamilya at sa mga tao sa ating paligid. Ang salita ng Diyos ay buhay na nagbibigay po ng lakas at direksyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bawat pangako po ng Panginoon ay subok na at maaari nating asahan kahit po sa gitna ng pinakamalaking krisis sa pananalapi. Keep your faith strong and stand firm on the solid foundation of His promises. Manatili po tayong matatag at patuloy na maging ehemplo ng pag-asa para sa iba. Ibahagi po natin ang magandang balitang ito upang malaman din ng ating kapwa na mayroong isang Diyos na handang mag-alaga at magtustos sa kanila ano man ang mangyari sa bansa. Ang ating buong tiwala at seguridad ay ligtas na nakalagak sa Panginoon. Mga kapatid, ang utang ng bansa ay may limitasyon. Ngunit ang supply at pagpapala ng Diyos sa buhay mo ay walang katapusan. Claim it. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.